Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Scorpio. We have two of swords. Ayan. So, decision-making time, ito, para kay Scorpio. And this is something na, this is something na siguro naguguluhan kayo or ayaw nyo munang tignan ang inyong sitwasyon. This is something na you don't want to make a decision yet. Siguro dahil unang-una, naguguluhan kayo because you have too much information siguro. Baka maraming masyadong impormasyon ang hawak ninyo, ang nalaman ninyo, kaya tuloy mas lalo kayong nahihirapan mag-isip, no? Kung ano na ang gagawin ninyo. So, pwedeng may ganong ganap. And also, tama din naman yun, no? Do not rush. Don't rush yourself na pagdesisyonan na ang mga bagay na alam mo yun, na baka mas lalo ka lang maguguluhan, mas lalo ka lang, baka magsisisi ka lang, 'di ba? Kaya importante na ano ka lang na lang muna, chill ka na lang muna, and wait for that time na ready ka nang magdesisyon. Alright? Hindi naman siguro nagmamadali ang bagay na to. So, what else? We have Ace of Pentacles. Wow, napakaganda. 'Di ba? Pwede, no, na yung decision na to na kailangan mo gawin could be related to money. Kasi si Ace of Pentacles, this is about abundance. This is prosperity energy. Meron ditong mga pwedeng perang dadating. This could be pwede rin na windfall of money ito. So, merong basta na lang dadating na pera. Could be windfall of money. That could be a winning. Pwede rin na merong inheritance dito. No? Pwedeng malaking property na merong malaking face value. No? Pwedeng ganon. Or possible din na this is pwedeng grant. Diba? Na may bibigay sa'yo or na ma-approve sa'yo. Pwedeng ganon. So, regardless kung saan man manggagaling ang perang ito, this is you going to rebuild, kumbaga, ng mas maayos yung inyong kapirahang aspeto. Aayusin mo na ngayon yung inyong financial landscape, at mas magiging maayos na to kasi parang na to this could be the start of continuous flow of money, continuous flow of abundance. Pwede rin kasi na magsisimula kayo dito ng bagong yugto pagdating sa trabaho, baka new job, baka meron kayong gano'n na mas lucrative, mas maganda, mas mataas ang sweldo, 'di ba? New career or new business, 'di ba? Or new business venture, or baka meron kayong offer of investment, 'di ba? Na malaki yung balik. So, pwedeng gano'n. But yeah, definitely this is the start, no? Simula ito ng pagiging komportable ninyo sa pera. So, what else? We have Queen of Cups. Ayan. So, siguro kailangan mo ngayon ng na mag-tune in kayo sa inyong intuition. Kailangan mo na mag-tune in kayo sa inyong soul, sa inner voice ninyo. Makakatulong yan para makapag-desisyon kayo. Makakatulong ito, na maging malinaw ang inyong isipan, magkaroon kayo ng clear direction. Kaya, as much as possible, mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, mag-solitude kayo. Kasi, para ma-access ninyo yung inyong intuition. And you can also tap into your soul. 'Di ba? Makakatulong sa iyo makapag-isip ng mabuti, ng mas maayos, 'di ba? When you are rested or when you are resting. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe ni Scorpio. Malakas din ang radar ninyo sa ngayon. And as always naman, 'di ba? Kasi kayo nga yung may pinaka malakas na radar.
malakas, no? Lagi, heightened lagi yung inyong intuition among other signs, diba? Pero ngayon, mas maging extrang malakas pa to. Kaya, ano ninyo yan, i-access ninyo yan, no? Yung intuition ninyo para you will be divinely guided, no? Kasi maraming mga mensahe, intuitive messages and nudges na pinapadala sa inyo ang universe lagi. So, pakinggan ninyo yun para mas maging maganda na ang inyong sitwasyon, masundan ninyo kung ano yung gusto ng universe. So, we have moved beyond intention to believe. Alright? Maybe now is the time as well that you're going to set new intentions and hindi lang kayo hindi lang, it's not going to end there, no, na gagawa lang kayo ng intention, magra-recite lang kayo ng inyong intentions, isusulat nyo lang or iisipin nyo lang. But you are also going to take action towards that intention. So, maganda, kasi kumbaga, inisip mo, pinagdesisyonan mo na ito yung gusto kong ma-achieve sa buhay. Diba? Ito yung gusto ko. And magti-take action ka na. Gagawan mo na ng paraan. You're going to take the single step, diba? Para masimulan mo na siya. So, that's good. Limitations inspire innovations. Ayan. So, despite your limitations, no? Despite the limited access ninyo sa lahat siguro, magagawa nyo pa rin na makapag-isip ng innovation. Magagawa nyo pa rin dumiskarte. Diba? At gumawa ng something na pwede ninyong mapakinabangan at mapakinabangan ng ibang tao. So, congrats to you. Befriend word polarize. Ayan. So, now is the time then, no, na maglalakas ng loob ka na at papanindigan mo kung ano yung mga gusto mo. Papanindigan mo kung ano yung inisip ninyo, ano yung whatever it is, no, na sinet mong intention, gagawin mong lahat, diba? Para mapanindigan mo yan, magawa mo yan, ma-achieve mo yan, no? You are going to, kumbaga, empower yourself as well. Papatunayan mo din, no, na kaya mong gawin, na maging mas mabuti, kaya mong gawing mas maging maayos, para ikaw ay maging successful. No? Siguro mayroong mga tao rito na nagdududa sa iyo. No? Nagdududa sa inyong mga kakayanan. Kaya ngayon papatunayan mo 'yan sa kanila na you are capable, no, of achieving whatever it is that you want to achieve. You are capable of succeeding in life. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.